Tayo pong magsiyuko at manalangin sa gabing ito. Lord God, nagpapasalamat kami sa oras na ito, Lord, na muli kami po ay sama-sama magpupuri, sasamba sa inyong harapan, makikinig ninyo po mga salita. Dalangin namin, O Father God, ang malayang pagkilos sa mga na Espiritu, be our speaker, be our teacher, Panginoon, at patuloy na kayo po ang siyang maitas at maparangalan sa gabing ito. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight, pray for right happenings. Ayan. Syempre, kung tayo nagde-desire na mag-pray, every time that we are praying, ang goal natin syempre, mangyari yung mga magaganda, mga mabubuting bagay na inilaan sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabi ng James chapter 5 verse 16 sa New Living Translation, the earnest prayer by righteous person has great power and produces wonderful results. So sa Tagalog, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ayan. So tandaan po natin, church, nung tinanggap natin si Jesus na ating sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay naging matuwid na sa paningin ng ating Diyos Ama. So ang nire-refer po dito ng verse, tayo po yun. Ang ating daw mga panalangin, ang sabi ng salita ng Diyos ay makapangyarihan. Of course, we can ask our pastors, our elders, our leaders to pray for us. Pero tayo rin po, tandaan po natin, yung sinabi ng verse, tayo din po ay matuwid na sa paningin ng ating Panginoon. At dahil po tayo po ay matuwid na, nakatingin ang Diyos Ama sa tinapos na gawa ng ating Panginoon, ang sabi ng verse, we can produce wonderful results, great results, right happenings, or the God-ordained happenings. Sa Hebrew word po, ang ibig sabihin ng wonderful results ay kara. Ayan. So napakaganda na every time that we are praying, considering na sa paningin ng Diyos Ama tayo pong lahat ay matuwid na, we are assured na merong kapangyarihan na magpuproduce na magandang resulta ang ating bawat mga panalangin. Yan. Sa ibang translation din po, kinuha ko din sa ESV, sa NIV at saka sa King James Version. Ang sabi po ng Book of James, the prayer by righteous person has great power as it is working. Ayan, ibig sabihin, hindi man natin alam, pero yung mga panalangin po natin ay makapangyarihan. Ito po ay kumikilos in the spiritual world na hindi po natin nakikita. Kumikilos sa manana spirito without our knowledge. Kaya mahalaga that we continuously pray. Yung other translations, ang sabi, the prayer by righteous person is powerful and effective, makapangyarihan at epektibo. Ibig sabihin, we are confident that what we are praying for, it will come to pass in God's perfect time. Tandaan po natin, ang laging sagot lang daman niya ng Panginoon, it's either yes, kung makakabuti para sa bawat isa po sa atin, no, kung ipapahamak po tayo, at wait, kung tinetest ang ating patience. Amen. At kapag time na tayo po ay pwede na kuhanin yung mga prayer request po natin. Kasi tayo po ay karapat dapat na or capable na. The effectual fervent prayer by righteous man availeth much, sabi ng King James Version. Kaya dapat hindi po tayo nagsasawa na manalangin. Minsan kasi may mga tao na akala nila walang nangyayari sa kanilang mga prayers. So hindi na sila nagko-continue, hindi na sila nagpe-pray to God. So kailangan andun yung fervent prayer na tayo po ay consistently we're praying unto God, believing na may mangyayari sa ating mga panalangin. Sa Bible po, yung first time na ginamit yung Hebrew word na kara is sa Genesis chapter 24 verse 12. Ito yung time na inutusan ni Abraham yung kanyang servant na ihanap ng mapapangasawang kanyang anak ni sa Isaac. Amen. At syempre dahil itong si Eleazar, yung maid servant po nitong si Abraham, naghanap na po siya ng mapapangasawa ni Isaac. At alam po natin yung story, nakita niya po si Rebecca at nung nakita niya po si Rebecca, ito po yung sinabi niya. The servant did not know which girl would be the right one. So ang panalangin po nitong servant na ito, O Lord, God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. Ayan. So yung praise po na ginamit dito na please give me success or the word success, ang ibig sabihin po nun ay kara. So kaya dapat tayo, katulad po ni Eleazar, nangyari yung kanyang panalangin sa Panginoon, ginarant ang kanyang request na hanap niya si Rebecca na perfect match for Isaac.
At walang atubili naman na sumama si Rebecca at napangasawa nga po ni Isaac. Amen. In the same way, kung may mga prayer request ka, ito man ay sa pag-aaral mo, ito man ay sa trabaho mo, ito man ay sa family mo, ito man ay sa kagalingan mo, i- i-claim mo na it is a success. Amen. Sabihin mo, Kara, ayan, na mangyayari yung mga panalangin po natin na magtatagumpay tayo kung ano man yung ating ginagawa at pinaplano. To pray for right happenings is to adopt a posture of humility. It is saying to God, Father, I can't, but you can. Tandaan mo, bagamat may mga kanya-kanya tayong talento, skill, intelligence, wisdom, pero lahat po yan ay limitado. Amen. Hindi tayo pwede magmalaki sa Panginoon. Kailangan patuloy po tayo nagpapakumbaba sa Lord that we needed the help of the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 5, God resists the proud, but gives grace to the humble. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Alam nyo, that's the good thing about our Lord. Ang gusto ng Lord, patuloy tayong lumalapit sa Kanya, patuloy nating dinidesire ang pagsama ng banal na Espiritu, kasi ina-acknowledge natin na hindi natin kaya. We can do anything apart from God. Amen. Dapat kiniklaim mo rin yan sa buhay mo na yes, andyan yung mga talents, mga skills, mga knowledge na binigay din ng Lord, pero hindi mo kayang mapagtagumpayan ang mga bagay na ito, nonetheless, sasamahan ka ng ating Panginoon. Kaya alam niyo po ba, yung paraan ng pananalangin, our communication with God, is a posture of humility. Ito'y pagpapakita na tayo nagpapakumbaba sa Lord, alam natin na hindi natin kaya tayo po ipatuloy na nananalangin. At ang sabi ng salita ng Diyos, every time that we humble ourselves down to God, the Lord will give us grace. Amen. So napakaganda. Kinalulugdan ng Diyos ang mababang loob. So we have to pray for right happenings. Siyempre siguro wala naman po nagpe-pray sa atin na mangyari yung pangit na bagay. We always pray for right happenings. Kaya nga sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. He made us easy for us to receive His promises. Amen. Siyempre, may mga magaganda at mabubuting bagay na mangyayari po sa atin. Pero tandaan mo, hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa matalino tayo, may influence tayo, or talented tayo. Pero it will come to pass dahil kalooban ng Panginoon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Therefore, kanino po yung papuri? Kanino po yung honor? Kanino po yung glory? Walang iba kundi sa ating Panginoong Heso Kristo. Sabi rin church ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sapagkat siya ang katuparan, referring to the Lord Jesus Christ. Yung siya po dito, tinutukoy dito ay ang ating Panginoon. Siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng amen sa ikalululahati ng Diyos. So, alam naman po natin yung greatest sacrifice, di ba? Yung one and only Son ng ating Diyos Ama, inoffer niya for the salvation of humanity. Kaya tayong lahat, we can come boldly to the throne of grace of the Lord through the Lord Jesus Christ. Ano po yung part natin? Our part is to simply call upon Him and let Him be our God. So tayo, tinanggap na natin si Jesus na sarili natin Panginoon tagapagligtas, kaya tayo po ay mga anak na ng Diyos. So therefore, dahil tayo mga sons and daughters of God, malaya po tayo makakalapit sa ating Panginoon. Sabi nga ng Jeremiah 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, so tayo ang kinakausap ng Lord tonight, ang sabi ng Panginoon, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo naunawaan. 'Di ba marami mga questions tayo sa buhay na halimbawa, bakit 'to nangyari? Nag-pray naman ako, pinaghandaan ko naman 'to, nagplano naman ako, pero bakit hindi nangyari yung gusto kong mangyari? Marami tayong questions in life, 'di ba? Pero ang sabi dito ng verse, kung tayo raw ay tatawag sa Panginoon, sasagutin daw tayo ng Lord. So napakahalaga na we keep communicating with the Lord sa pamamagitan nga po ng panalangin. Do you know that we can have the assurance that when we call on Him, He will answer us? Diba napakaganda? Minsan, yung mga tao na malapit sa atin hindi available. Kahit sa social media, sin zone tayo or minsan nakamute tayo. Diba? Minsan nakablock tayo. Even yung mga friends natin, they are not available for us. Our family may not be available for us. Even our churchmates
maaring hindi rin sila maging available for us 24/7, 'di ba? Pero tandaan mo, meron tayong assurance na kapag tatawag ka sa Panginoon, the Lord will answer you. Amen. Kailangan lang mag-open ka ng Bible, makinig ka ng worship songs, mag-pray ka sa Panginoon, ayan. And then the Lord will answer you sa pamamagitan ng kanyang mga salita. And what we are doing right now is we're communicating with God. Tayo po ay instrument lang, vessel ng Lord. Pero yung Panginoon na nangungusap sa iyo sa oras na ito. At hindi po aksidente that you are listening tonight to our Bible study at even yung makikinig online. It's because of the divine exchange that took place at the cross where our Lord Jesus Christ cried out. Meron tayong assurance na sasagutin tayo ng Panginoon kasi nga nagkaroon na ng divine exchange. Na sa halip na tayong ipapako sa krus, na sa halip na tayo pupunta ng impyerno, pero ang Lord nag-sacrifice ng kanyang buhay para tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nga nasabi ng Lord na, my God, why have you forsaken me? Kasi the Lord Jesus Christ is 100% man and 100% God. Kailangan niyang endure ang lahat as 100% man para po tayong lahat ay maligtas. Amen. Sinambot, sinalo ng Lord lahat ng ating mga kasalanan. He was forsaken, pinabayaan ng ating Panginoong Jesus, left helpless, totally abandoned, deserted, so that today we can have the confidence that our Heavenly Father will never leave us nor forsake us. So ngayon, meron na tayong boldness na lumapit sa Panginoon, sabi ng Hebrews 13 verse 5. Kasi nga, ginawa na po ng Panginoon, siya na yung inoffer yung kanyang sarili para through Jesus Christ makalapit tayo sa Diyos Ama. So what a Savior! He made it easy for us to receive His promises. At napakaraming pangako ng Lord sa Bible. So mababasa mo yan kung nagbabasa ka ng Bible. Napakadaming pangako ng Lord. Ang dapat mo lang gawin, i-claim ito, paniwalaan ito, tanggapin po ito sa buhay natin. Pray for right happenings. One powerful prayer na pwede natin gawin is sa Psalms chapter 91, the prayer of protection. So maari mo itong sambitin kapag ikaw po ay nananalangin sa Lord. Makakapagsabi ka sa Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Ako'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ako magdaranas, 'di ba? Even COVID-19, kung ano man mga viruses pang dumating, tandaan mo ililigtas tayo ng Lord. Lulukuban niya ako sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak ko na ako ay ligtas. Amen. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Kahit na mabuwal sa aking harapan ang 1,000 tao, sa aking paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ako matatakot. At natitiyak kong hindi ako maano. Bakit? Sapagkat si Yahweh ang aking ginawang tagapagsanggalang. So tayong lahat, ang Diyos po natin ay buhay. Ang pinaglilingkuran po nating Diyos ay tunay na Diyos. We're not worshiping idols. We're not worshiping stones, 'di ba? Mga pictures, mga images. Ang wini-worship natin yung tunay na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat hindi po tayo natatakot. Di ko aabuting ako'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa aking tahanan. 'Di ba? So maaring problema 'yan sa pag-aaral, maaring problema sa tahanan, maaring problema sa finances, sa kalusugan, pero tandaan mo, yung love ng Lord, yung provision niya, yung favor niya, yung protection niya will always be available for us. Ako'y bibigyan at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na ang tatamuhin ko'y kaligtasan. Di ba napaka-powerful ng verses na ito? Kung magbabasa ka ng Bible, napakaganda. Ang dami mga pangako ng Lord na kailangan mong i-claim sa buhay po natin. So we have to pray for right happenings. The promises of God are certain, but He still calls on His people to actualize, verbalize those promises through prayer. Alam nyo, church, ang Panginoon natin, consistent God. Amen. Hindi katulad nating tao na inconsistent. Minsan moody tayo, minsan wala sa mood, minsan on fire, minsan hindi on fire. Pero ang Lord, kahit na alam niya na kaya niyang ibigay ang pangangailangan po natin, ang gusto ng Lord, patuloy tayo nagko-communicate sa Kanya. Kine-claim natin sa ating buhay yung Kanya mga pangako. God wants us to be involved in people's lives, to be asked to help. People must call upon Him so He can answer them. So, nasaan yung problema? The problem is with us. Sabi, kailangan lang lumapit tayo sa Panginoon. Di ba yung binasa natin yung verse, tumawag ka, ikaw ay sasagutin ng Lord. Hindi ka niya isisinzone.
Sabi nga ng Psalms 91 verse 15, pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. We are saying, Lord Jesus, we can protect ourselves but you can. 'Di ba? Totoo naman, hindi naman tayo talaga certain sa mga pwede mangyari in the future. Sa mga careers natin, sa mga pag-aaral natin, sa family natin, sa kalusugan natin. But we are certain dun sa ating Panginoon na pinaglilingkuran na a bigger God. Yung kara na pinag-alaran natin means praying to lead us to be at the right place, for us to be at the right time, and to be with the right people. And tonight, naroon tayo sa tamang lugar, naroon tayo sa tamang oras, naroon tayo sa mga tamang tao, kasi ang pinag-aaralan natin tonight, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen. At dito po ako mag-e-end tonight. Ito yung pangako ng Lord. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 12, now, I want you to know, brethren, that my circumstances have turned out for the greater progress of the gospel. Alam niyo, napakahalaga na yung mga salita na ating napapakinggan, hindi lang nagsisettle down sa bawat isa po sa atin. We have to share the gospel to others. Sabi ko nga kanina, there are a lot of promises in the Bible. Pero paano natin malalaman? Paano natin makiklaim yung mga pangako ng Diyos para sa bawat isa po sa atin without us hearing the voice of God, hearing the message of grace, and sharing the gospel as well to other people. So napakahalaga na sineshare po natin ang gospel to other people. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, salamat to Jesus Christ for this night. I know, Father God, that what we are praying, Panginoon, it will come to pass. Alam niyo po ang situations ng bawat isa, Lord God. Alam niyo po ang mga kahinaan po namin, Panginoon. Alam niyo po ang problema ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Pero alam namin, Lord God, na sa inyong presensya naroon yung kagalingan. Naroon yung kalakasan, Panginoon. Naroon yung provision, andun yung favor, andun yung direction, andun yung clarity, Panginoon. Andun yung pag-ibig, andun yung kapayapaan, yung kaligayahan na kailangan ng bawat isa. Kaya Lord, katulad ng sinabi niyo po sa inyo po mga salita, patuloy na turuan niyo kami na tumawag sa inyo. Patuloy na turuan niyo kami na lumapit sa inyo, manalangin sa inyo at magtiwala sa inyong kapangyarihan, O Father God. Kaya Lord, salamat for this night. Kine-claim na po namin, Panginoon, ang lahat ng aming prayer request that it will come to pass in your perfect time. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.